Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-25 sa buwang ito ng Abril taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na lamang edisyon ng programang Usapang Tol. Kasama natin siyempre sa programang ito. Good morning, Senator Tol. Morning, ito po si Senator Tolentino. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa Usapang Tol. At on time po tayo. Yes, Tayong umaga at hitik na hitik sa balita ang mga maririnig niyo po ngayon. Yan, tayo po tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng Pilipinas sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at pati na rin po sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. Pwede silang mag-participate, Sentol, yung ating mga kababayan yes, sa ating talakayan. Yung mga OFW natin ay dapat mag-participate din kayo. At doon sa mga maiinit na lugar ngayon, ipaalam nyo rin sa amin kung saan talaga maiinit yung mataas yung heat index. Teka, nababanggit mo yan, Sentol, yung heat index kahapon, 39. 39. Yan yung pinakamarami. 39 na mga lugar. Sumama na rin, Cecil, yung pakiramdam ko kahapon. Kaya yung mga kababayan po natin ngayon sa La Union, pasensya na ho, bukas na lang ho ako pupunta. Diyan sa Santol, sa San Gabriel, sa Bacnotan at sa Balawan, alalawigan ng La Union. Nabanggit mo sa Sentol ang Bacnotan kasama sa nakapagtala ng dangerous level na heat index kahapon. Ayun, kaya pinasabihan nga sa akin na pwedeng mag-reschedule ako. So bukas na lang po. Cavite. Opo, 48 degrees Celsius. Ang Dagupan City, 47. Baler, Aurora, 47. Ang Rojas City, Capiz, 48. At Pasay City, Metro Manila po, 46 degrees Celsius. Kaya pala talaga maalinsangan kahapon. Oo. Yes, Sentol. Ang hirap kahapon. Yung mga lahat na nabanggit mo yan, parang papunta ako dyan. Oh, naku. Sa Sabado, parang nandyan ako sa Capiz, sa Rojas City, imbitado ako sa fiesta. Naku. Pagkatapos, ano pa isa nabanggit mo? Baler, Aurora. Dagupan. Magsimula na po yung Dagupan, yung Bangos Festival. 47. Ingat-ingat po tayo. Magsisimula na rin ngayong weekend na ito. Inimbitahan po ako, Panran. Sumali sa Panran. Baka mainit. Opo. Tapos yung latest, Sentol. Ingat-ingat po tayo. Galing ka ron kahapon, Sentol. Nasa dangerous level din ang naitalang heat index. Yan. Ayun, kaya ingat-ingat po tayo at alagaan po natin ang ating sarili. Ayun, Sentol. Samantala, bago tayo lumalim ng ating talakayan, Sentol, puntahan na muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-25 sa buwang ito ng Abril taong 2024, suggested retail price sa mga bilihin isinusulong na tanggalin. DWIZ Balita. Mahigit 100 lugar isinailalim na sa state of calamity sa matinding tagtuyot. DWIZ Balita. Rotational power interruption posibleng ipatupad ng Meralco. DWIZ Balita. 1 milyong digital jobs target ng pamahalaan sa 2028. DWIZ Balita. Kaso ng HIV sa bansa tumaas ng 600% ayon sa eksperto.
DWIZ Balita. At 43% ng mga Pilipino conflicted sa paglaganap ng artificial intelligence. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, dapat tanggalin na ang suggested retail price at palitan ito ng mandatory retail price. Yan ang panawagan ng grupong United Filipino Consumer and Commuter para maging maayos ang presyuhan ng mga bilihin. Ayon kay UFFC President RJ Habeliana, matagal na nilang ipinananawagan ang pangailangan ng mandatory retail price. Paliwanag ng grupo, maaaring hindi sundin ang suggested retail price dahil mungkahi lamang ito. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, tumaas na sa mahigit 100 ang bilang ng mga lugar sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuyot. Sinabi ni Task Force El Nino spokesman at PCO Assistant Secretary Joey Villarama na batay sa datos ng Office of the Civil Defense, may kabuang isang na ang mga syudad at munisipalidad na nasa state of calamity. Karamihan sa mga ito ay nasa 5 probinsya, tulad ng Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan at Maguindanao del Sur. Bukod po dyan, sumampa na rin sa 2.1 million ang bilang ng mga apektadong individual, partikular na ang mga magasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Tiniyak naman ni Secretary Villarama o ni Assistant Secretary Villarama na patuloy na aayudahan ang mga apektado tulad ng cash assistance, rice subsidy, fuel assistance at family food packs. DWIZ Balita. Mamaya, Sentol, ay ating mga kapalayan. Yun, 100. Mia. Grabe yung 100, oh. Yes, 103. Lahat ng, wala ka nang pupuntahan. Alam mo, ang gusto ko malaman dito, ano ang epekto hindi lamang sa ating mga agrikultura, anong epekto ng El Nino sa local tourism industry? Ayun. Kasi marami tayong mga kababayan na namamasyal ngayon, summer, marami rin mga foreigners na pumupunta rito. Ito ba nakaka-apekto? Wala. So dapat siguro magkaroon ng ganyang pag-aaral para nang sa ganun maka-react din yung ating mga hotels, mga resorts, mga restaurants. Ano yung dapat iserve? Dapat katulong din dyan ng Department of Health. Dapat ba magbigay ng halo-halo? Dapat ba mas maraming, pati yung mga kape. Ako ngayon nagkakape. Yung bang kape ay nakakatulong pag merong ganitong heatwave? Yeah. May mga malalamig na kape. So dapat ito siguro maaral ng maigi at magbigay ng kalatas ang DOH at ang Department of Tourism. Yan. At saka lalo na, Sentol, ang mga tourism workers, sila rin yung lantad sa epekto ng mga init na panahon dahil sila yung... Correct. Kasi galing ako ng Panglao nung isang araw. Wala naman tao sa beach. Dahil sobrang init. Lahat nagsisilungan doon sa mga tagiliran, sa mga kubol-kubol, sa mga umbrella. So siguro yan na maaral na maigi. Sige, Sentol. Yan ay ating susubukan na magkaroon ng panayam sa tourism. Ma-invite natin ang isang Department of Tourism at pwede naman sabay Yes, na Department of Tourism at Department of Health. Yes. Samantala, kaugnay pa rin po ng epekto ng matinding init at tagtuyot, inanunsyo po ng Meralco o Manila Electric Company na posible silang magpatupad ng manual loading o rotational power interruption. Sa gitna pa rin ito ng sunod-sunod na deklarasyon ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid nitong mga nakalipas na araw. Dahil dito, muling umapela ang Meralco sa mga commercial at industrial customer, maging sa mga household customers na bawasan ang konsumo ng kuryente para maibsan ang patuloy na pagnipis ng supply nito. Samantala, tiniyak naman ng power distributor na mananatili silang nakaantabay para bantayan at magbigay ng update kaugnay sa power supply. DWIZ Balita. Yan ang mahirap, Sentol. Napakainit na nga, tapos matatamaan ka pa ng rotational brownout. Naku. Yes, patay na. Yung mga gumagawa. Yung inaaral ko din, konektado ito. Yung mga kulang ang tubig natin. Tapos ngayon, nangangailangan ng yelo. Yung mga ice cube, lahat. Yelo. Tapos wala kang kuryente. Paano ka gagawa ng yelo? Ayun, oo nga. So, dikit-dikit na yan. Magmamahal yung yelo. Ayun, ang problema natin. Napakahalaga po ng yelo. Yung mga gusto uminom ng malamig. Yung iba nga nilalagay sa bimpo, nilalagay sa batok. Yes. So siguro si Department of Health magbigay din ng
practical tips, ano ba yung dapat gawin, ibalot ba yan sa face towel, ilagay sa batok, sa noo, saan ba dapat gawin. Yung mga practical tips, siguro yun ang kailangan natin ngayon. Sige, Sentol, yan ay ating i-schedule ng interview siguro bukas, Sentol, para maagapayan ng ating mga kababayan. Lalo na bukas, Sentol, 38 lugar naman. Ngayong araw pala, ang forecast ng Pag-asa, 38 mga lugar ang posible raw na dumanas ng dangerous level na heat index. Samantala, Sentol, tanggap muna po tayo na pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 2 chopper ng Philippine Air Force tumulong sa pag-apula ng forest fire sa Mount Asog sa Iriga City. Report mula kay Patrol Number 17, Jopel Peleño. Tumulong sa pag-apula ng forest fire sa Mount Asog sa Iriga City ang Superway 2 at Bell 205 helicopter na nasa pangangasiwa ng Tactical Operations Wing Southern Luzon ng Philippine Air Force. Sinabi ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na sa ikinasang heli-bucket operation nagsaboy ng tubig ang 2 chopper ng militar upang maapula ang sunog. Kabilang sa mga naging katuwang ng PAF sa paglaban sa sunog ang Bureau of Fire Protection, Camarines Sur, 49th Infantry Battalion ng Philippine Army at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Naglunsad din ang PAF ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA upang malaman ang lawak ng pinsala at makakuha ng impormasyon ukol sa mga tulong na kinakailangan ng mga naapektuhan na residente. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa oras na 16 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, target ng pamahalaan na makabuo ng 1 milyong digital jobs sa 2028. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inaasahang makakapaghatid ito ng 24 billion pesos na pondo para sa iba't ibang programa, gayon din sa infrastructure projects. Ginawa ng Presidente ang pahayag kasunod ng pulong kasama ang Private Sector Advisory Council para talakayin ang digital infrastructure work plans ng bansa. Sinabi pa ng Chief Executive na sa tulong ng PSAC ay bumubuo na ang ng programang tugma sa market demands at mga oportunidad na magbubukas sa digital innovation at paglago ng ekonomiya ng bansa. DWIZ Balita. Tumaas ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Pilipinas. Ito ang inihayag ni infectious diseases expert Dr. Edsel Salvana, kung saan umabot sa mahigit 600% ang iniakyat na mga kaso ng HIV sa bansa. Ayon kay Dr. Salvana, mahigit 50 kada araw ang nagkakasakit nitoong nakaraang taon kumpara sa isang kaso ng HIV na naitatala sa bawat araw sa nakalipas na 15 taon. Dagdag pa ng infectious diseases expert, hindi pa kabilang dito ang mga taong hindi alam na meron silang HIV. DWIZ Balita. Report po mula sa labas ng himpilan. Posibleng paglabag sa medical ethical standard ng ilang mga doktor paiimbestigahan sa Senado. Report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Pinaimbestigahan sa Senado ang napaulat na sabuatan di umano ng mga doktor at pharmaceutical company sa pagrereseta ng mga gamot sa kanilang mga pasyente. Ayon kay Senator J. Ejercito, maghahain siya ng resolution upang ito'y imbestigahan ng kinaukulang committee sa Senado. Iahain ng resolution sa Lunes sa pagbabalik ng sesyon. Sinabi ni Senator Ejercito na ilang buwan na itong ipinarating sa kanya ng ilang pharmaceutical companies at mga whistleblower, ngunit kailangan niya munang mag-research ukol sa sinasabi na pagkakaroon ng shares ng ilang doktor sa isang pharmaceutical company. Mahalagaan niyang matingnan ito dahil sa paniniwalang labag sa medical ethical standards at ang naiipit ay mga pasyente na may diabetes, hypertension at iba pa. Binanggit ng senador na maliban sa mga sponsored na biyahe abroad para dumalo sa mga conference, marami din sa mga doktor ang tumatanggap ng mga mamahaling sasakyan kapalit ng benta sa mga gamot mula sa ilang piling pharmaceutical companies. Matagal na daw sinusulong na mapababa
halaga ng gamot sa bansa, ngunit aminado itong mahirap mangyari kung mismo mga doktor at pharma companies ay magkasabwat para magbenta ang kanilang mga gamot. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita na iulat na 43% ng mga Filipino professional ang conflicted sa paglaganap ng generative artificial intelligence na lumilikha ng bagong content. Ayon sa report ng US-based Boston Consulting Group Center for Consumer Insight, 42% ng mga Pilipino ang excited sa paglaganap ng AI habang 19% naman ang concerned. Mahigit 21,000 ang respondent ng naturang report mula sa 21 bansa, kabilang ang Pilipinas. Inilarawan nito ang excited bilang yung mga nagpahayag lamang ng mga positibong damdamin. Conflicted yung mga nagpahayag naman ng magkahalong positibo at negatibong mga damdamin, at concerned bilang yung mga nagpahayag ng mga negatibong sentimiento. Sa kabuuan, lumabas sa report na 43% ng mga professional at mga empleyado sa buong mundo ang excited sa paglaganap ng AI, 29% ang concerned at 28% ang conflicted. Samantala sa pangkalahatan, 55% ng mga na-survey ang nagsabi na ang kanilang trabaho ay hindi madaling mapapalitan ng AI o iba pang mga teknolohiya, habang 19% ang nag-aalala para sa kanilang trabaho dahil sa AI. DWIZ Balita. Mukhang very timely, Sentol, yung pag-aaral na yan kasi may deepfake eh. Yung Correct. kinopya yung boses ni PBBM. Correct. Ang daming pwedeng gawin ngayon. Gaya ngayon, hindi mo halata, alam kung naka-live talaga ako. Baka hindi ako ito. Oo. Diba? Hindi, Yung grabe mga- yung technology, yung pag-advance ng AI. Oo. Mhm. Yun. Correct. Di ba may mga newscaster na lumalabas, AI na lang? Mhm. Yes, Sentol, sa Diba? ibang bansa. Yan. So tama yung pag-aaral na yan. At marami pang development ito. Matagal pa to. Work in progress lahat ito. Yun. Baka kailanganin na rin ng panukala, Sentol, no, para maprotektahan yung ating yung posibleng maging damage na idulot ng hindi maayos na paggamit ng AI. Samantala, tanggap muna tayo, Sentol, ng report mula po sa labas ng himpilan. Ang SMNI giniit sa consultative meeting sa Senado na hindi patas ang indefinite suspension na ipinataw sa kanila ng NTC. Ang report mula po kay Patrol Number 19, Sally Ortega Bueno. Muling iginiit ng SMNI sa consultative meeting sa Senado na hindi daw patas ang desisyon ng National Telecommunications Commission o NTC nang iutos ang indefinite suspension sa kanilang broadcast. Sa sinagawang consultative meeting ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinumunuan ni Senator Robin Padilla, sinabi ni Jason sa SMNI Operations Consultant na nagulat na lamang sila na pinapahinto na ang kanilang operasyon. Sinabi din ni SMNI Legal Counsel Attorney Rolex Suplico at Attorney Mark Tolentino na hindi naging patas sa kanilang NTC. Sinabi ni Senator Padilla na ang issue dito ay hindi ang network kung hindi ang pagsiil sa malayang pamamahayag. Pinaliwanag naman ng NTC na may limitasyon at gaya ng freedom of speech. Hindi naman idinitalya ng NTC sa pulong ang mga merito ng reklamo laban sa SMNI. Iginiit ng SMNI, naging sunod-sunuran lang daw ang NTC sa kagustuhan ng Kamara. Sa huli, inaw ni Padilla na tanging layunin ay pinatawag niya na consultative meeting na magkaroon ng paliwanag sa mga issue at wala silang kinakampihang alinmang panig. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Ayan, Sentol. Ayan. Malalim pang isya, matagal yan. At siguro parating sa tamang pagdinig sa Senado kasi may consultative meeting lang yon. At itong pagbukas ng sesyon sa Lunes, isa siguro sa mga Tatalakayin. priority na tatalakayin yan. Yun, Sentol. Ayan. Samantala, Sentol, yan, magbigay daan muna tayo sa commercial break.
Ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:24 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol yung ating kahapon na dapat kakapanayamin. Ayan, tinatawagan na lang natin si National Irrigation Administrator Engineer Guillen. Ayan, nandito na sa linya ng ating komunikasyon, Sentol, si Engineer Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration o NIA. Good morning po, Administrator. Hi, ma'am. Good morning po. Hello po, Senator. Good morning po. Ay, naimbang na bigat. Administrator. Siguro si Yes, sir. Cecil, maraming tanong sa iyo, pero ang tanong ng ating mga kababayan, anong status ng ating mga irigasyon ngayon pagkatapos nung parang may order si Presidente sa inyo nung nakaraang araw sa Mindoro? Yes, sir. Kasi ang good news muna, sir, ano? Despite po na itong El Nino at lumiit yung ating nataniman po ng palay, ang report po ng PSA, sir, ay tumaas po yung production natin, ano, ng palay kasi pagkatag-araw mataas ang yield. Tapos yun po kasing mga end ng mga irrigation facilities natin, yung mga hindi natin mapataniman ng palay noon, ay corn naman po ang tinatanim natin. Kaya report ng PSA, sir, kung nakuha nyo na, tumaas din ng 5.9% yung production natin ng. And sa kabuuan po ng irrigation facilities ng NIA sa buong bansa, nasa 1% lamang po ang hindi natin na-irrigate, sir. Itong ano ngayon, itong nararanasan nating heat wave ngayon, gaya ngayong araw na ito, 103 areas pa, 103 LGUs ang nag-declare ng state of calamity. Ano naman ang epekto nito sa irrigation system natin, Engineer? Well, ang katunayan po niyan, totoo namang mababa na yung ating mga reservoir type dams, ano po. Pero regular process po yan, ako, Senator, kasi pagdating ng tag-ulan po kasi, doon tayo nag-iipon ng tubig. And then pag dry season na, ginagamit natin yung tubig. Kaya po talagang bumababa yung elevation ng ating dam. Pero meron po kaming nakitang mas magandang sistema po, lalo na dito sa may Pantabangan area natin. Binabalak po ng NIA, sir, na baguhin yung ating cropping calendar dyan, ano? Para mas mapakinabangan natin yung ating reservoir type dams. Instead na December, January ang magiging taniman namin dyan, gagawin po namin October. Ano po? Para pag October kasi, makakalampas yan sa bagyuhan eh. Tapos nagtakarga ho yung dam natin habang ginagamit natin. And by December, sir, alam naman natin, tag-ulan naman sa Cagayan Valley, di ho ba? Yan yung time na maulap yan sa taas ng Pantabangan Dam. Doon tayo magre-request ng cloud seeding kung hindi babagsak yung ulan sa ating dam, ano po. And then kailangan talaga, Engineer, science-based yung pakikipag-ugnayan nyo sa Pag-asa. Kasi ang mga report ngayon ang apektado, 66,000 hectares na ng agricultural land dahil dito sa El Nino. Medyo alarming ito, pero sa yung pananaw, hindi ganun ba, Engineer? Gaya na nasabi ko ako, Senator, yung sa irrigated facilities po natin, nasa 1% lamang po sa buong bansa ang affected. Kaya kailangan po natin talaga ng irrigation, sir. Kasi yung ibang affected na sinasabi niyo po, outside yan sa irrigation facility ng NIA. 1% pa lang po ang irrigated natin doon sa National Irrigation Master Plan, sir. Kaya nga, malaking tulong po na pagdating ho sa inyo, yung support natin talaga sa construction ng irrigation facilities. Kaya sa budget season yan, siguro yung budget season, i-tie up din natin dito sa actual na nangyayari ngayon kung saan talaga tinatamaan tayo ng mataas na index ng init. Cecil, baka ikaw may tanong kay Engineer. Alam mo, kay Engineer, local official din to, magaling din mayor to, kaya alam niya yung mga dapat gawin. Apo Mayor Tatias, Ilocos Norte, kaya
Ikaw na muna ngayon magtanong, Cecil. Yes po. Engineer, Thank you, po, yung administrator, yung utos ni PBBM na magtayo ng irrigation system sa Mindoro, ano po yung susunod na magiging hakbang ng NIA? Gaano po ba katagal bago maipatayo yung irrigation system na yan sa Mindoro? Ma'am, ang katotohanan yan, meron pong ibinigay sa atin ang Kongreso na additional po na budget natin para sa soil irrigation with drip irrigation and fertigation pa yung iba eh. Ito po, madali namin i-construct ito. Nasa 3 buwan tapos po yung project eh. Pero yung pang long term natin, meron kasi kaming proposed dam dyan sa Occidental Mindoro. Dito, talagang lalapitan ko po si Senator Tolentino rito. Ano po, yung Lipitan Dam na tinatawag. Nasa 7,000 hectares po ang na-irrigate na ito. Ang bayan po yan, administrator? Sa bayan? Sa Mindoro? Bulalakaw ba yan? Sa may ano po yan, sir, sa may San Jose. Kabila po ng Bulalakaw, sir, ito. Sa Bulalakaw naman, meron din kaming propose doon. Pero itong San Jose area, Magsaysay, Rizal, ano po, Kalintaan, ito po yung ito po yung matutulungan nung Lipitan Dam na tinatawag ko, Senator. 7,000 hectares po ito eh. Anong tawag ho, administrator? Lipitan Dam, ma'am, nandun sa upper part ng Busuanga. Kabisado ko yung Mindoro, po, Senator, kasi 7 years po ako dyan na nagtrabaho. So, napasok ko lahat ng barangay po niyan, so alam na. Yung mayor ng Bulalakaw, halos kamag-anak ko yun kasi si Mayor Villas, yung middle name ng Tolentino. Lagi rin tumatawag sa akin, nagpapahiram ng fire truck kasi hirap na rin sila sa potable water doon sa Bulalakaw. Cecil, si Cecil naman, taga Mindoro naman ito. So, Administrator, bukod doon sa Occidental Mindoro, pati ho yung part ng Oriental Mindoro, patatayuan din ho ng dam. Propose po kami dyan, gaya po na nasabi ko na po sa inyo ngayon. Dati, meron po kaming design and build manual sa NIA, National League. Pinagawa ko po pag po kong administrator dyan kasi napansin ko ang tagal ng construction ng mga projects ng NIA. So, ayun, design and build kami para pagka nasa amin na yung feasibility study, ipapabid na po namin. Yung contractor ang gagawa ng design saka sa mag-construct. So, mabilis yung ma'am? Magkano ho, administrator, ang aabutin para sa proyektong dalawang dam ho ito? Ayon pong sa Mindoro, ma'am, ay sa may Occidental, yung Lipitan ay nasa 7,000 hectares ito. So 1 million per hectare tayo, nasa 7 billion po ito eh. Pero ang maganda ho rito, reservoir ito mataas. Meron ka na rin power generation dyan, di ba? Problema rin sa Mindoro yung power nila, no? Meron ka ng bulk water doon. So, ang dami pong pakinabang dito. At saka isa po, alam ko sa Mindoro, kabisado ko, pag umulan talagang baha dyan eh. Ito, ma-minimize mo na rin ang baha kasi reservoir type dam ito. So, hitting 2 birds with 1 stone po ito. Ayan yung binabanggit nyo noon, Administrator, I remember na dapat magtayo ng mga reservoir dam sa iba't ibang panig ng bansa para naiipon yung tubig pagka umulan. Lalo ho, may magagamit pag panahon ng tag-init. Opo, pero lagi natin problema. Pagkatapos nito, sigurado, lagi niya na naman po problema. Baha naman, overflowing naman ng tubig. Opo, kaya kung nagtayo ka ng dam, ito na lamang po sa Metro Manila eh. Ngayon nagtatayo sa may Wawa, yung taas ng Pasig River, yung Marikina River. Siguradong malaking ibabawas ang baha dito sa Metro Manila pag natapos po yun. Yung po ang kailangan natin, mga reservoir type dams po. Last na lang po on my part, Administrator, yung Angat Dam ho kasi, 190 meters ang level o baka bumaba pa po kasi source din po yan ng irrigation sa area po ng Bulacan at Pampanga kaya lang inatabayanan nga po natin kung magkakaroon ng announcement ng pagbabawas ng water allocation. Ginagamit pa po ang Angat Dam, Administrator, for irrigation? At paano bang protocol doon, Administrator? Pagka nearing critical level na, titigil na po ba sa irrigation para makafocus yung Angat Dam sa pagsusupply ng tubig sa mga residente sa Metro Manila? Tama po kasi dyan galing, hindi ko nagkakamali, 90% ng inumin natin ng Metro Manila, dyan galing eh. So, para naman makatulong ang NIA sa problema po ng inumin dito sa Metro Manila, nagpapatayo po kami ngayon, ma'am, sir, ng Bayabas Dam, doon sa tabi ng Angat. Ang gagamitin namin para hindi masyadong ma-pressure ang supply natin ng patubig dito, ng inumin sa Metro Manila.
At saka magtatayo kami sa baba ng Bustos Dam ng additional na impoundment namin doon, after Bay Dam kung tawagin namin, para po may magamit na additional yung ating mga magsasaka. Pero ito pong... Anong tawag doon ulit, Administrator, yung pangalawang dam sa Bustos? After Bay Dam, sir. After po ng dam natin doon, itatayo namin yung After Bay Dam na tinatawag. Kasi yung naka-program na yan, Administrator? Kasi yes, nakikinig din sa atin ngayon yung mga kababayan natin sa Bulacan. Sisimulan this year, sir. Nakasama po ito doon sa additional budget. Sa budget, oo. Ayun. So, sisimulan po. So marami tayong aasahan buhat sa National Irrigation Authority. Wala akong karagdagan tanong dito kay Apo Administrator, Cecil. Yes, Inising natin ito ng maaga. Masipag din naman to. Siya na gumising na maaga. Opo. Salamat po, Administrator Guillen, sa pagpapaunlak po ng aming panayam ngayong umaga. Salamat, Apo Salamat po, Administrator. sir. Ako, Nagyamanak. Salamat po. Thank you po. Ayun, napakinggan po natin ang NIA Administrator. So, yung 1% na sinasabi niya, yun lang yung tungkol doon sa mga meron talagang areas na meron dam. So, 60% lang. So, may 40% na wala. Yes, so, yun yung sigurong hindi nauunawaan sa konteksto ng pag-uusap kasi hindi naman lahat ng panig ng ating kapuluan ay meron mga dams na nagagamit. So, antabayanan natin yung mga susunod nilang mga gawain pa, Cecil. Yes, Sentol. Yes. Samantala, ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:42 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at ang bilis ng araw ng panahon. 6 days na lang pala, May 1 na. Oo, May 1 Labor Day, ano? Labor holiday Day. Yun, sigurado. Labor, sigurado yes, yun, holiday yun. Labor Day. Kaya po yung DOLE, abalang-abala, dahil iba't ibang region yan, di ba, Sentol, magkakandak ng jobs fair. Yun. Papatak na yun, Miyerkules, yung May 1. Ayun. At ang makakasama natin ngayong araw, Sentol, para sa ginagawang paghahanda para sa May 1, ay ang Regional Director ng DOLE Region 2. Walang iba kundi si Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. Nasa Zoom siya ngayon, Sentol. Makakasama natin siya via Zoom. Good morning po, Director. Good morning, Good morning din po. Good morning, Senator Tol, at saka sa ating host, at saka sa lahat ng ating televiewers at tagapakinig ng ating stasyon. Oo. Mainit ba dyan, Director, sa kinalalagyan mo? Opo, ang init dito sa amin. Sa buong Pilipinas, mainit ata. But this part of the country, medyo mainit po dito. Pero hindi na po kami ang pinakamainit. Meron na pong mas mainit. Dati kami po ang pinakamainit. Tugigaraw. Dito sa Tugigaraw. Ang Tugigaraw, lagi napapag-usapan ng Tugigaraw. Cecil, ikaw maraming tanong sa yung job situation natin sa Region 2. Ikaw na magtanong muna kay Director. Yes po. Yes, Director, yung paghahanda na ginagawa niyo po para sa jobs fair sa May 1, gaano karami yung mga trabaho na at stake dyan sa jobs fair na yan? At paano po magpa-participate ang ating mga kababayan? Unang-una po yung kung ilan po ang vacancies po na nakalap po natin. Ito po ay about 8,000 job vacancies po na pwedeng pag-applyan ng ating mga job seekers. Paano po ang proseso? Meron na pong pre-registration, nag-umpisa na po ang pre-registration para sa ating job fair throughout the region. Ito po, ang ating job fair ay nasa 5 sites, ang venue po. Sa Cagayan po at saka ito sa region, ang main po ay sa SM City, sa Tugigaraw City. Sa Isabela po ay sa Ilagan
City, and then kasama rin ang Santiago sa may Robinsons Mall. And then sa Nueva Vizcaya, sa capital po ng Nueva Vizcaya, at saka sa Quirino po ay sa kanilang Quirino Gymnasium. So, Director, mga anong uri ng trabaho ang available para nakikinig din po, naririnig din tayo dyan? Mga anong uri ng trabaho? May mga sales sa trabaho, may mga professionals, meron ding specific skills na pangangailangan po sa ito sa nakuha po nating mga job vacancies. Meron din para sa hospital, meron din dyan po may mga security guard, may mga salesman, at related po na trabaho. Meron po din BDO natin, yung sa outsourcing natin. BPO, so sana siguro, BPO. Director, meron kayong Facebook page na nakalagay yun doon para nang sa ganon. Alam mo, teke naman yung ating mga kabataan, ng mga kababayan dyan para malaman nila kung ano yung available at kung pupunta. Meron bang meron media page dito? Meron po ang social media page ang Department of Labor Region 2 at po ninyong bisitahin po ito. Ayun. Cecil? Yes, opo. Nabanggit ni Director, may online registration. Pero pwede rin po ba ang walk-in, Director? Opo. Yung pre-registration lang para hindi po magiging crowded tayo at sa araw ng job fair. But then, sa araw ng job fair, pwede rin namang walk-in na nag-a-apply po. Siguro, Ron, masasali sa ating mga job fair. Lastly, Sentol, ang isa sa mga features ng gagawing pagdiriwang ng Dole Region 2 ay yung kanilang Dole Trato Contest. Kayo na po magbigay ng detalye, Director. Dole Trato? Sige. Opo. Ito yung papaligsahan, pa-contest po natin sa mga pinakamagandang kuha sa mga manggagawang Pilipino po, lalo-lalo na dito sa region. So ito po ay open sa amateur at saka professional photographers. At magbibigay din po tayo ng mga... Kahit cellphone, pwedeng camera, kahit cellphone. Hindi kailangan camera na pang-professional. Hindi naman po, basta may requirement dyan na kailangan po i-submit na. Actually, Senator, deadline na po ito ng pag-entries ngayong araw. Kailan ang deadline? At 4 p.m. Ngayon po. Ay, so sa butis, ngayon na lang sinabi. Makakahabol pa yung iba. Yes. Opo, makakahabol pa. At yun po ang ating criteria. Meron po tayong criteria dito. Anong premyo, Director? Yung mananalo po ay 10,000. Tapos may tatlong consolation. Meron consolation na tatlo, tapos meron yung pili po ng publiko kasi meron isa pa na another 5,000. Ayun. Malaki. So yun po ang natin, ang criteria po ay yung relevance to the team ng ating Labor Day. Ang team po natin sa Bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino, kabalikat at kasama sa pag-asenso. So yun yung una. Kailangan din may impact at message of the photo. Meron din yung ating artistic value at saka yung originality. So yun po yung habol sila ngayon kasi 4 o'clock na ang deadline. Habol sila ngayon. Cecil, may tanong ka pa kay Director at inabala natin na maaga ito. Opo, okay na, Sentol. Salamat po ng marami. Maraming salamat, Director Jess, at sa mga masisipag nating mga tiga-Dole ng Region 2. Mag-ingat po kayo sa init at keep hydrated. Salamat, sir. Maraming salamat po, Senator Kwan. It's a pleasure na naimbitahan niyo po kami sa inyong programa. Actually,
nakikita, you are always visible din pati sa region. Umabot pa kayo sa payout natin hanggang Batanes po. So, salamat po sa bisita nyo. Salamat. Oo, salamat. At makikita ulit tayo, Direktor. Salamat po. Okay po, maraming salamat din po. Narinig po natin ang masipag na Direktor ng Dole Region 2, si Dr. Director Jesus Elpidio. Cecil, at asan pa yung palengke reporter monitoring natin na ngayon? tayo, Sentol. Ha? Nandoon Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Si Maring Sandy Sentol ang ating mga kasama ngayon. Naroon siya sa pamilihang bayan ng Palengke. Magandang umaga, Sandy. Magandang umaga, Maring Sandy. Yes, happy Thursday, Senator Francis Valentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako ay live dito ngayon sa pamilihang bayan ng Bagong Parañaque. Ang bigas dito na kinukuha mula Nueva Ecija, Valenzuela at Cavite ay nagbaba ang presyo, kaya 49 pesos per kilo. Ito yung regular milled rice, ang pinakamura. Ang pinakamababang isda naman mula Bulungan, Parañaque ay mabibili sa 160 pesos per kilo. Ito yung tilapia, habang 300 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito yung tinatawag nilang matang baka. Sa usapan ng gulay na hinahango mula Parañaque rin ay nagtaas ang presyo ng karamihang tinda. Ang pinakamurang gulay, ito yung kamatis natin, ay mabibili ng 40 pesos per kilo, habang 150 pesos per kilo ang pinakamahal, at ito ho yung bawang natin. Sa usapang karne naman, pwede ho natin makamusta yung mga bilihin ng presyo sa ating token winner ho, ng Central Token Winner. Sino nanalo ngayon ang ating token sa Parañaque, Maring Sandy? Yes po, kasama po natin ngayon Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil, si Nanay Conchita Iba, yung video call para makamusta niyo sa ngayong araw po. Nanay, good morning po. Good morning. Nanay, kumusta po kayo dyan sa Parañaque? Si Senator Tolentino po ito. Kumusta po ang presyo ng ating liempo ngayong umaga? Po? Ang liempo, magkano ngayon? Liempo, 360 po. 360. Kahapon ba, magkano ho yan? Ganun pa rin po. Matagal na po. Okay lang ang manok po. Kumusta naman ang manok? 360. Ang manok po, nanay? Manok na rin. Manok? Di po alam kung magkano ang kernel. So sa baboy kayo, mga baboy. Ayun. Kumusta yung mga katabi nyo dyan? Marami kayong katabi na, matumal ba ngayon o mabili na? Mabenta na? Opo. Pare-pareho lang ang presyo namin kasi sobrang tumal talaga ngayon. Isuot mo yung mahiwagang apron natin para marami maglapitan sa inyo, nanay. Ayun, suot na niya, Sentol. Suot na. Pati yung sombrero t-shirt. pag mainit. Ayun, Suot natin yan. Suot na rin ni Tiga saan Nanay. ba kayo, nanay? Tiga saan kayo? Saan ang bayan nyo? Saan kayo originally? Po? Tiga saan po ang probinsya nyo, nanay? Cebu po, Cebu. Taga Cebu. Ay, sos. Marami nakikinig sa atin ngayon sa Cebu. Mayong buntag po sa mga kamag-anak ni nanay. Sa Subo. Mainit din sa lugar na yon. Maraming salamat, nanay. At kumusta na lang dyan sa mga kasamahan nyo, tindera dyan sa Palengke, sa Parañaque? Opo. Ay, nakasama kayo sa usapang tol. Cecil, alam ko may panalangin ka ngayon. Yes, Sentol. Ito, bago tayo tuloy magpaalam, maraming salamat, din natin Sandy. si Maring Sandy. Yan. Thank you very much, Sandy. Maraming salamat din ho. Sa ulitin po. Ayan, thank you. At ito, Sentol, ang ating food for thought ngayong araw. Ang mensahe po mula kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Sometimes, struggles are exactly what we need in life. If God allows us to go through life without obstacles, we would not be as strong as what we could have been. God balances our lives by giving us enough blessings to keep us happy and enough burdens to keep us humble. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Have a great day ahead. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa programang Usapan Tol. Simula ng alas 6 na umaga ngayong magiging mainit na araw ng Huwebes. Keep hydrated po. Ito po si Senator Francis. Magkikita-kita muli tayo bukas. Biyernes, April 26 ng umaga. At maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa atin sa Cebu, sa Dumaguete at sa lalawigan ng Bohol. Magandang umaga po sa lahat.
Yan. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat